Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 4. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 7, Genesis Kapitulo 8, Genesis Kapitulo 9 versikulo 1 hanggang 17. Sinabi ni Yahweh kay Noe, "Halika, ikaw at lahat ng iyong sambahayan sa arka, sapagkat sa salinlahing ito nakita ko na ikaw ay matuwid sa aking harapan. Sa bawat malinis na hayop magdala ka ng 7 lalaki at 7 babae. At sa mga hayop na hindi malinis, magdala ka ng 2, ang lalaki at kanyang kapares. Gayon din ang mga ibon sa kalangitan, magdala ka ng 7 lalaki at 7 babae, upang mapanatili ang kanilang mga supling sa ibabaw ng buong mundo. Pagkalipas ng 7 araw idudulot kong umulan sa mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Lilipulin ko mula sa ibabaw ng lupa ang bawat buhay na nilalang na aking ginawa." Ginawa ni Noe ang lahat ng iniutos ni Yahweh sa kanya. Si Noe ay 600 taong gulang nang dumating ang baha sa mundo. Si Noe, ang kanyang mga anak na lalaki, ang kanyang asawa, at ang mga asawa ng kanyang mga anak na lalaki ay sama-samang pumasok sa arka dahil sa mga tubig ng baha. Ang mga malinis at hindi malinis na mga hayop, mga ibon, at lahat ng mga gumagapang sa lupa, dala-dalawa, lalaki at babae, ang pumunta kay Noe at pumasok sa arka, ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe. Nangyari na matapos ang 7 araw, dumating ang tubig ng baha sa mundo. Sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, sa pangalawang buwan sa ika-17 araw ng buwan, sa parehong araw, ang lahat ng mga bukal ng kailaliman ay sumambulat, at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Nagsimulang umulan sa mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Sa araw ding iyon si Noe at ang kanyang mga anak na lalaki, na sina Sem, Ham, at Japhet, at ang asawa ni Noe, at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na lalaki ay kasama niyang pumasok sa arka. Pumasok sila kasama ang bawat mababangis na hayop ayon sa kanilang uri, at bawat klase ng alagang mga hayop ayon sa kanilang uri, at bawat gumagapang na bagay na gumagapang sa mundo ayon sa kanilang uri, at bawat klase ng ibon ayon sa kanilang uri, bawat uri ng nilikha na may mga pakpak. 2 sa lahat ng laman na may hininga ng buhay ay pumunta kay Noe at pumasok sa arka. Ang mga hayop na pumasok ay lalaki at babae ng lahat ng laman, pumasok sila gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. Pagkatapos isinara ni Yahweh ang pintuan sa likod nila. Pagkatapos dumating ang baha sa mundo sa loob ng 40 araw, at tumaas ang tubig at binuhat ang arka. Umangat ito mula sa mundo. Ramagasa ang tubig at lubhang tumaas sa mundo, at lumutang ang arka sa ibabaw ng tubig. Ang tubig ay buong lakas na tumaas ng tumaas sa mundo. Tinakpan nilang tuluyan ang lahat ng matataas na mga bundok na nasa silong ng buong langit. Tumaas ang mga tubig ng 15 cubit sa ibabaw ng mga tuktok ng mga bundok. Namatay ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang na gumagalaw sa ibabaw ng mundo, ang mga ibon, ang mga alagang hayop, ang mga mababangis na hayop, lahat ng nagkukumpol na mga nilikha na nagkumpol sa ibabaw ng mundo, at lahat ng sangkatauhan. Lahat ng nilalang na may hininga ng espiritu ng buhay sa kanilang ilong, lahat ng nasa tuyong lupa, nangamatay. Kaya bawat buhay na bagay na nasa ibabaw ng mundo ay nalipol, mula sa sangkatauhan hanggang sa malalaking mga hayop, mga gumagapang na mga bagay, at mga ibon sa himpapawid. Nawasak silang lahat mula sa mundo. Tanging si Noe at ang kanyang mga kasama sa arka ang natira. Nang ibabaw ang tubig sa mundo sa loob ng 150 araw. Isinaalang-alang ng Diyos si Noe, lahat ng mga mababangis na hayop, at lahat ng alagang mga hayop na kasama niya sa arka. Ginawa ng Diyos na umihip ang isang hangin sa ibabaw ng mundo, at nagsimulang humupa ang tubig. Ang mga bukal sa ilalim at ang mga bintana ng langit ay nagsara, at tumigil ang pag-ulan. Ang mga tubig baha ay nagpatuloy na humupa mula sa mundo. At pagkalipas ng 150 araw, ang tubig ay lubhang nabawasan. Sumadsad ang arka sa ika-7 buwan, sa ika-17 araw ng buwan, sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat.
Ang tubig ay nagpatuloy na humupa hanggang sa ika-10 buwan. Sa unang araw ng buwan, ang mga tuktok ng mga bundok ay lumitaw. At nangyari pagkaraan ng 40 araw na binuksan ni Noe ang bintana ng arka na kanyang ginawa. Nagpalipad siya ng isang uwak at ito ay nagparito hanggang sa natuyo ang tubig mula sa mundo. Pagkatapos ay nagpalipad siya ng isang kalapati upang tingnan kung ang tubig ay humupa na mula sa ibabaw ng lupa, pero ang kalapati ay walang nakitang lugar upang ipahinga ang kanyang paa, at bumalik ito sa kanya sa arka, dahil natatakpan pa rin ng tubig ang buong mundo. Iniabot niya ng kanyang kamay, at kinuha at dinala niya ito kasama niya sa arka. Naghintay siya ng 7 pang mga araw at pinalipad niyang muli ang kalapati mula sa arka. Bumalik ang kalapati sa kanya kinagabihan. Masdan, sa kanyang bibig ay may sariwang pitas ng dahon ng olibo. Kaya nalaman ni Noe na ang tubig ay humupa mula sa mundo. Naghintay siya ng 7 pang araw at pinalipad niyang muli ang kalapati. Hindi na ito muling bumalik sa kanya. Nangyari na sa ika-601 taon, sa unang buwan, sa unang araw ng buwan, na natuyo na ang mga tubig mula sa mundo. Inalis ni Noe ang takip ng arka, tumingin sa labas, at masdan, nakita niya ang ibabaw ng lupa ay tuyo na. Sa pangalawang buwan ng ika-27 araw ng buwan, ang mundo ay tuyo na. Sinabi ng Diyos kay Noe, "Lumabas ka sa arka, ikaw, ang iyong asawa, ang iyong mga anak na lalaki, at ang mga asawa ng iyong mga anak na lalaki. Dalhin mo palabas ang bawat buhay na nilalang ng lahat ng laman na kasama mo, pati na ang mga ibon, ang mga alagang hayop, at ang bawat gumagapang na bagay na gumagapang sa ibabaw ng mundo, upang sila ay lumaganap sa buong mundo, maging mabunga, at magpakarami sa mundo." Kaya lumabas si Noe kasama ang kanyang mga anak na lalaki, kanyang asawa, at mga asawa ng kanyang mga anak na lalaki na kasama niya. Bawat buhay na nilikha, bawat gumagapang na bagay, at bawat ibon, lahat ng bagay na gumagalaw sa mundo, ayon sa kanilang mga pamilya, ay umalis sa arka. Gumawa ng altar si Noe para kay Yahweh. Kumuha siya ng ilang malinis na hayop at ilang malinis na ibon, at naghandog ng handog na susunugin sa altar. Naamoy ni Yahweh ang kaaya-ayang halimuyak at sinabi niya sa kanyang puso, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa sangkatauhan, kahit na ang ninanais ng kanilang mga puso ay masama mula sa pagkabata. Ni muli kong wawasakin ang lahat ng may buhay, tulad ng ginawa ko." Habang ang mundo ay nananatili, ang panahon ng pagtatanim at pag-aani, lamig at init, tag-araw at tagano, at ang araw at gabi ay hindi hihinto. At pinagpala ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak na lalaki, at sinabi sa kanila, "Maging mabunga kayo, magpakarami, at punuin ang mundo. Ang takot at ang sindak sa inyo ay mapupunta sa bawat nabubuhay na hayop sa mundo, sa bawat ibon sa langit, sa lahat ng bagay na nasa lupa, at sa lahat ng isda sa karagatan. Ibinigay ko ang mga ito sa inyong kamay. Magiging pagkain para sa inyo ang bawat gumagalaw na bagay na nabubuhay. Tulad ng ibinigay ko sa inyo ang mga luntiang halaman, ngayon ibinigay ko na ang bawat bagay sa inyo. Subalit hindi ninyo dapat kainin ang karneng may buhay pa, iyon ay ang dugo nito, na narito. Subalit para sa iyong dugo, ang buhay na nasa iyong dugo, hihingin ko ang kabayaran. Mula sa kamay ng bawat hayop hihingin ko ito. Mula sa kamay ng sinumang tao, iyon ay, mula sa kamay na pumatay ng kanyang kapatid, aking hihingin ang pagsusulit sa buhay ng taong ito. Sino man ang magpapadanak ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao dadanak ang dugo niya, sapagkat ayon sa wangis ng Diyos ay nilalang niya ang tao. Para sa inyo, maging mabunga kayo at magpakarami, lumaganap kayo sa buong mundo at magpakarami rito. At nakipag-usap ang Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak na kasama niya, sinabing, "Samantala ako, makinig kayo. Itatatag ko ang kasunduan sa inyo at sa inyong mga kaapu-apuhang susunod sa inyo, at sa bawat nabubuhay na nilalang nakasama ninyo, pati mga ibon at mga alagang hayop, at bawat nilalang sa mundo na kasama ninyo, mula sa lahat ng lumabas sa arka, hanggang sa bawat nabubuhay na nilalang sa mundo."
Sa pamamagitan nito itinatatag ko ang aking kasunduan sa inyo, na hindi na kailanman ang lahat ng laman ay muling mawawasak sa pamamagitan ng tubig baha. Hindi na kailanman muling magkakaroon ng baang sisira sa mundo. Sinabi ng Diyos, ito ang palatandaan ng kasunduang aking gagawin sa pagitan ko at ninyo at sa bawat nabubuhay na nilalang na kasama ninyo, sa lahat ng hinaharap na salinlahi, inilagay ko ang aking bahaghari sa ulap, at ito ang palatandaan ng kasunduan sa pagitan ko at ng mundo. Ito ay mangyayari kapag dinadala ko ang ulap sa ibabaw ng mundo at ang bahaghari ay natatanaw sa ulap, sa gayon isa sa isip ko ang aking kasunduan sa pagitan ko at ninyo, at sa bawat nabubuhay na nilalang ng lahat ng laman. Ang mga tubig ay hindi kailanman muling magiging baang wawasak sa lahat ng laman. Ang bahaghari ay mapapaloob sa mga ulap at makikita ko ito, upang gunitain ang walang hangang kasunduan sa pagitan ng Diyos at bawat nabubuhay na nilalang ng lahat ng laman na nasa mundo. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang palatandaan ng aking kasunduan na aking itinatag sa pagitan ko at ng lahat ng laman na nasa mundo. Ang bahaghari ay mapapaloob sa mga ulap at makikita ko ito, upang gunitain ang walang hangang kasunduan sa pagitan ng Diyos at bawat nabubuhay na nilalang ng lahat ng laman na nasa mundo. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang palatandaan ng aking kasunduan na aking itinatag sa pagitan ko at ng lahat ng laman na nasa mundo. Bagong tipan. Matthew 4:1-22. Pagkatapos, pinangunahan ng Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Noong nag-ayuno siya sa loob ng 40 araw at 40 gabi, siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at dinala siya sa pinakamataas na bahagi ng gusali ng templo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sa baba, sapagkat nasusulat, uutusan niya ang kanyang mga anghel upang pangalagaan ka, at itataas ka nila sa kanilang mga kamay upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Sinabi ni Jesus sa kanya, at nasusulat din, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Muli, dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at ipinakita ang lahat ng mga kaharian ng mundo na ang kanilang karingalan. Sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay yuyukod at sasambahin ako. At sinabi ni Jesus sa kanya, umalis ka dito Satanas, sapagkat nasusulat, dapat mong sambahin ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. At iniwan siya ng dyablo at masdan ito, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ngayon, nang marinig ni Jesus na nadakip si Juan, umalis siya patungong Galilea. Umalis siya sa Nazare at nagpunta at nanirahan sa Capernaum, na nasa dagat ng Galilea, sa mga teritoryo ng Zebulun at Nephtali. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zebulun at lupain ng Nephtali, sa gawing dagat, sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Gentil. Ang mga taong nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng matinding liwanag at sumikat ang liwanag sa mga taong nakaupo sa rehiyon at anino ng kamatayan. Mula ng panahong iyon, nagsimulang mang-aral si Jesus at sinasabi, magsisi na kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Habang naglalakad si Jesus sa dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres na naghahagis ng lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, halik kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Habang naglalakad si Jesus mula doon, nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak na lalaki ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid. Kasama nila si Zebedeo na kanilang ama sa bangka na nagkukumpuni ng kanilang mga lambat. Tinawag niya ang mga ito, at agad nilang iniwan ang kanilang ama at ang bangka at sumunod sa kanya.
Habang naglalakad si Jesus mula doon, nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak na lalaki ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid. Kasama nila si Zebedeo na kanilang ama sa bangka na nagkukumpuni ng kanilang mga lambat. Tinawag niya ang mga ito, at agad nilang iniwan ang kanilang ama at ang bangka at sumunod sa kanya. Mga kawikaan. Proverbs 1:1-7. Ang kawikaan ni Solomon na anak na lalaki ni David, ang hari ng Israel. Ang mga kawikaan na ito ay para magturo ng karunungan at tagubilin, para magturo ng mga salita ng kaalaman, upang kayo ay makatanggap ng pagtutuwid para mamuhay kayo sa paggawa ng kung ano ang tama, makatarungan at patas. Ang mga kawikaan ay para din magbigay ng karunungan sa mga hindi pa naituro at para magbigay kaalaman at mabuting pagpapasya sa mga kabataan. Hayaan ang mga matatalinong tao na makinig at dagdagan ang kanilang nalalaman, at hayaan ang mga nakakaintinding tao na makakuha ng patnubay. Para maunawaan ang mga kawikaan, mga kasabihan, at mga salita ng matatalinong tao at kanilang mga palaisipan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay ang simula ng kaalaman. Ang mga hanggal ay kinamumuhian ng karunungan at disiplina. Para maunawaan ang mga kawikaan, mga kasabihan, at mga salita ng matatalinong tao at kanilang mga palaisipan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay ang simula ng kaalaman. Ang mga hanggal ay kinamumuhian ng karunungan at disiplina. Makapangyarihang Diyos, ikaw ay nagkalat ng mga bansa ngunit nagtipon ng iyong bayan ayon sa iyong perpektong plano. Kami ay nagagalak na ang iyong anak ay dumating upang tawagin kami sa kanyang kaharian, na nagpapahayag ng mabuting balita at nagpapagaling sa mga pusong nasira. Bigyan mo kami ng mga tainga upang marinig ang iyong tawag at mga pusong handang sumunod saan man ikaw ay magturo. Nawa kami ay iwanan ang makasariling ambisyon at yakapin ang karunungan na nagmumula sa pagkilala sa iyo, na nakakahanap ng pahinga para sa aming mga kaluluwa sa iyong harapan. Ipinapanalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.